at kami po ang inyong mga kumares at your service. At ngayong umaga po, kung isa kayo sa mga kapatid nating na nangungupahan, abay tutok na sa aming usapan dahil aalamin natin ang karapatan ng mga nangungupahan, pati rin yung nagpapaupa. Hihimayin po natin ang Rent Control Act kasama ang resident legal analyst natin, ang bilib na bilib ako, si Attorney Mel! Kasi pinag-usapan namin ni Attorney kanina yung mga senatorial. Yung mga kanina. Alam kong pagod na pagod ka na, Attorney Mel, at medyo mga ilang araw walang pahinga. Ano lang naman, bagay, 4 na 5 oras rin yun, ano ka? Dire-diretso kayo. Oo, pag-usapan po natin itong sinasabi nga ni Mamu na Republic Act 9653 o yung Rent Control Law. Yan, Ano po ito? Ang rental control law ay ang batas patungkol sa limitasyon sa mga limitasyon at mga biyaya at mga pribileyo na nagpapaupa at umuupa. Kasi pangkaraniwan at Changtin, basta't pumasok ka sa kasunduan, kahit ano pwede niyong pagkasunduan. Kaya lang itong rental control law, sinasabi nito, sa mga umuupa sa isang particular range, ito ang hindi niyo pwedeng gawin, ito ang pwedeng gawin nyo. So hindi nyo wala na kayong freedom, ika nga ng tuloy-tuluyan na mag-stipulate ng kontrata. Sino naman, Attorney, yung nasasakupan nitong rent control law? Sabi sa batas, kung nasa urban area ka, let's say nasa Quezon City o Manila o Navotas, ang sisakop nito, yung mga umuupan, mamumula sa piso hanggang 10,000. Basta't pasok ka dyan, papasok ka na sa ilalim ng batas. Kung nasa rural area ka naman, from 1 peso to 5,000 pesos, kung iyan ang upa mo, papasok ka rin sa ilalim ng batas. Yan. Mahalaga to kasi kita mo, piso to 10,000, ibig sabihin basta wala kang binabayad, either out of generosity lang, kaya ka nahandoon sa lugar, o kaya ikaw ay isang informal settler, kaya pwede kang tanggal-tanggalin na lang. Yun. Or beyond 10,000, ayon na lang yun sa kasunduan ninyo. Hindi na kayo papasok sa batas. Pag lumagpas sa 10,000 po, kanya-kanyang kasunduan. Oo, kanya-kanya na. So ano naman po yung mga karapatan ng nangungupahan dun po na nakasaad sa ating Rent Control Law of 2009? Ito na, no? Kasi, di ba sa pangkaraniwang kasunduan, kung magtataas ka ng upa, actually pwedeng 20%, 10% per annum. Pero sa batas natin, ang nangungupahan na nasa loob ng batas na to, hindi pwedeng patungan o inkrisan beyond 7% per annum lang. So hanggang 7% every year lang ang increase ng upa mo. At hindi ka basta-basta mapapaalis. O halimbawa na lang, sa pangkaraniwan rin, hindi ka sakop dito sa batas na to, isang palya lang sa bababayad ng renta. Pwede ka nang paalisin eh. Pero dito sa rental control law, dapat 3. 3 buwan. 3 buwan. 3 buwan na sunod-sunod, tsaka ka lang pwedeng paalisin. So, doon limitado ang nagpapaupa. At pribilehiyo naman yun ng umuupa, di ba? Pwede siyang, basta't magtatatlong buwan na siya, magtatatlong buwan na ako, bayad ka na ng isa. Para hindi ka na mapaalis, di ba? Ang dahil mga privilege dyan. Doon naman po sa nagpapaupa, ano po yung mga karapatan nila ayon sa batas? Sa nagpapaupa, basta't kinakailangan na ng pamilya nila, ng tatay nila, mga anak nila o sila mismo, yung bahay, yun, pwede na nilang paalisin yun. At kung let's say, yung nagpaupa, pinaupa ulit sa isang mga taong hindi niya kilala, yung tinatawag nating sublease, pwedeng patanggal na ng nagpapaupa yun. Oo. So may mga ganong klaseng karapatan rin sila. Yun pala yun. So maaari po bang magpaalis ng nangungupahan ng nagpapaupa o yung leaser? Ano po, sa anong dahilan? Ayun nga. Bukod doon sa nabanggit po ninyo. Oo, bukod sa nabanggit ko, halimbawa, masyadong malaki na ang ipagagawa dun sa pinapaupahan. Talagang major repair. At meron ng kautusan ang munisipyo na gawan nyo na yan kasi ng paraan ba kasi nakakapanganib na yan sa umuupa. Pwede nang paalisin sapagkat walang magagawa basta ganon. Natapos na yung kasulatang kontrata. Let's say, may tanning lang. Hanggang 2 taon lang, 3 taon lang, pwede na rin paalisin yun. Yun nga, kamukha nang nasabi ko kanina, kung kinakailangan na ng pamilya niya, o kaya ay may 3 continuous non-payment ng renta, o kaya pinasablis nung umuupa sa ibang mga taong hindi naman alam nung may-ari. Iyan lang ang mga dahilan para
mapaalis Oo. yung umuupa. Madalas ko lang din nadidinig, attorney, na pinagdidebatihan palagi. Pagka ganung nangungupahan ka, lagi mong naririnig dun sa nangungupahan, ay, hindi na ako magpaparenovate niyan kasi nangungupahan lang naman ako dito. Sino pa talaga ang dapat na gumagawa nun? Yung Okay. nagpapaupa o yung nangungupahan? Kasi minsan nakakalungkot, para din dun sa mga nagpapaupa, parang yung pag umalis na yung nangungupahan, hindi na Maganda yung yung kondisyon. sitwasyon o yung kondisyon ng bahay Totoo dahil yun. nga napabayaan. Oo. Kaya napakahalaga ng isang kontrata. Kung nakalagay sa kontrata ganito, Kailangan nilalagay pala yun. lahat ng idadagdag mo dyan, lahat ng i-improve mo dyan, Oo. lahat ng gagawin mo dyan, kung gumawa ka ng garahe, o gumawa ka ng swimming pool, o ginawa mo yung garden gumanda, Oo. pagkatapos ng kontrata, pupunta sa may-ari yan nang walang bayad. Ayun. Dapat nakaligay yun sa kontrata. Malinaw. Halimbawa, walang ganun sa kontrata. Hindi nyo naligay yun. Gumawa ka ng mga karagdagang garahe, halimbawa. Oo, yung nangungupahan. O yung nangungupahan. At may pahintulot naman yung may-ari. Basta't may pahintulot ang may-ari at gumawa ka ng dagdag, sabi ng batas natin, makaka-reimburse yung gumawa. At least 50% Ng pinagawa niya Oo. nung improvements. pinagawa niya. Yeah. Kung wala naman siyang pahintulot, talagang may iwan niya yon kasi bad faith na siya. So, iyon ang importante dyan. Kung sinira niya, halimbawa, nagpukpok siya, nagpukpok sa pader, nagkabutas-butas na yung pader, yun talagang parang... May ibang insidente pa nga, sinulatan yung pader Yan, kasi oo. nakaaway yung landlord, yung mga ganon. Kanino yun? Sa nangupa o sa nagpapaupa? Kanino yung pag-aayos na yun? Unang-una, yung mga pangkaraniwang pagkaluma ng inuupahan. Let's say, yung doorknob, pihit kayo ng pihit dyan. Siyempre, nagiging luma yun. Hindi nyo kargado yan. Hindi kargado ng nangungupahan yan. Pero yung tintin, yung sinasabi mo, nagpupukpuk ka na, anday mong litrato sa pader. Nabutas na yung pader, Nabutas na yung oo. pader, kargado yan. Ibig sabihin, pag alis mo, paparepair mo yung Oo, pader? kaya nga may deposit, di ba? Oo. May Yun ang pwede deposit, mong dalawa. gamitin. Kasi, basta pumasok ka sa inupahan mo, siyempre, i-inspectin mo yon. Karaniwan, ideally, dapat isosooli mo siya ng ganoon rin. So, lahat ng kasiraan na ginawa ng umuupa, sila talaga ang mananagot doon. Kaya nga may deposit, doon binabawas ng may-ari minsan Tama. yung Yes, pag pati Yes. pagawa. Oo. Hindi naiwang bills, madalas doon. Correct, yung mga bills. At saka yung mga hindi pangkaraniwang kasiraan. Tulad Yun ng- nga yung sinasabi mo, yung pagpupukpok. pagpupukpok, O kaya nabubutas na yung sinadyang dingding. sirain. O yun, ganon. mas masahol yun, yung pananadya, mas masahol talaga yun. So, attorney, ano naman po yung mga parusa na naghihintay sa mga lalabag sa batas na ito? Alam mo, matindi rin tong batas na ito. Sabi, kung lumabag ka sa batas na ito, either mumultahan ka o pwede kang makulong. Ang multa, hindi bababa ng 25,000 pero hindi lalampas ng 50,000. Ang pagkakulong naman, hindi bababa ng 1 taon at 1 araw, pero hindi lalampas ng 6 na taon. O kaya kung masyadong matindi ang iyong paglabag sa batas, pwedeng multa at kulong. At kulong parehong-pareho. Yun ang penalty dyan. Oo, mabigat din pala. Mabigat rin ganyan kasi yung batas na yan, para yan sa ating mga hindi naman kumikitang malaki na kababayan natin, kapatid natin. So, in short, para yan sa lower than middle class people. So, Yung iba po kinakailangan na yan. pinapadlock ng may-ari ng bahay, hindi nakapagbayad, di ba nangyayari yun siya? Oo. Pinapadlock. Yun yung pag talagang pinapaalis na tapos ayaw Oo, umalis. correct. So, pinapadlock. So, ngayon, ang problema, yung mga naiwang gamit naman dun Correct. sa loob. May karapatan ba yung may-ari ng bahay na ipadlock Padlock? yung bahay? Kasi 3 months nang di nakakabayad. Unang-una, ang ating batas, parati nating sinasabi, huwag mong nilagay sa kamay mo ang batas. Kung gusto mong paalisin, pumunta ka sa korte at doon kayo magtuos. Kasi baka naman merong dahilan na hindi siya umaalis. Diba? Kamukha ng ganito. Sinabi mo na sa may-ari. Kasi yung mga pangkaraniwang sira, let's say yung gripo na sira yung faucet, ang kargado dyan yung may-ari. Sasabihin mo, dapat sabihin mo yun sa may-ari. Sasabihin mo sa may-ari, alam niyo po, tumutulong tubig sa amin puro kalawang na. Pwede niyo bang palitan ng faucet namin? Kasi kung hindi ginagawa ng may-ari yon, meron kang justification para hindi magbayad, di ba? So, yun. Baka, halimbawa, sinabi ni may-ari, hindi ka nagbabayad pinadlock, pero may justification ka. O, magtutuos dapat kayo sa korte, pero hindi na lang basta-basta pinapadlock. Depende sa kasunduan. Sa ibang kasunduan naman, may nakalagay ganito. Kung ikaw ay hindi nga nakapagbayad na, let's say, yung 3
tatlong buwan na yan, binibigyan mo ng special power of attorney sa pamamagitan ng ating kasunduan ang may-ari para pumasok sa iyong... oo, ibig sabihin, beforehand pa, nagbigay ka na ng pahintulot. Kaya yun, nagiging common provision na rin yun sa mga kontrata kasi nga minsan naaabandona, di ba? Naaabandona at pupunta ka pa sa korte pero kung meron ng Abala din. Abala rin pero nang may kapangyarihan ka ayon sa inyong kasunduan na pumasok. Yeah. Yun. Okay. Ano po ba yung tama? Ayon sa batas, 2 months advance, 2 months deposit, o 1 month advance, 2 months 2 months. deposit? Oo. Iba-iba, no? Iba-iba. Oo. 1 month advance lang Yes. at 2 months deposit Deposit. lang. Yan, Oo, at yung deposit pa, sinabi ng batas natin, basta't nakuha na ng nagpapaupa yung deposit, ide-deposito niya ito na nakalagay naman sa pangalan niya. At kung hindi nagamit yung deposito, pati na rin yung interest ng deposito, ibibigay. Ay, may interest pa. Oo, kasi nga ililigay sa bangko, di ba? Oo. Mandando siya, dapat iligay niya sa bangko na nasa ilalim ng pangalan niya, ng lessor. Pero kung hindi naman nagamit, nagalaw yon, ibibigay ulit yun sa ibabalik. Doon sa nangupahan. At With kasama na rin interest, yung ha? interest. Di ko alam yun, Chang. Di ba, kung 5 taon ka na nangungupahan, nag-interest na ang pera nag-interest mo. na. Oo, totoo yan. Pero yun ba yung sinasabing kung kunyari merong utang na 1 buwan, pwedeng yun ang gamitin? Parang ganun ba Ayon yun? rin sa kasunduan nyo yun. Depende. Pero pangkaraniwan, ang deposito para sa mga nasira. Oo din. Sa renovations Oo, sa and huli, all sa that. Oo. pagdating ng katapusan ng Kontrata. kontrata. Pero pwede naman pagkasundoon yan. Wala namang masama. Pwede ka makiusap na, pwede ba yung deposit ko, i-apply nyo na lang sa renta na hindi Ng ko isang buwan, nabayaran. pwede Ganun rin. ba? Tama Kung yan. papayag may-ari. Kung papayag naman, hindi naman masama yun. Meron naman din nga ang ginagawa on, may naiwan akong bill ng Meralco, PLDT, so yan na lang, dyan na lang niyo kaltasin, parang Oo. ganon. So, Meron mga pagkakataon, Tinchang, na yung gusto na kayong paalisin ng may-ari. So ayaw niyan tanggapin yung upa para umabot ng 3 buwan, di ba? Para pwede na kayong mapaalis. So anong gagawin nyo basta't ganyan? Sabi ng batas natin, kung ayaw tanggapin ng may-ari yung upa nyo, para nga matupad yung 3 buwan, ide-deposito nyo yan sa korte, o kaya sa municipal treasurer, o kaya sa barangay captain, o kaya sa bangko. At bibigyan nyo ng notisya yung may-ari sa ginawa ninyo. Hindi na kayong papaalis. Kasi para in good faith, eto, nagbabayad ako, ayaw mong tanggapin, o sa korte ako magbabayad. Oo. O may kung hindi ganun ka pala naman yun. pupunta sa Ganun pala, korte, karapatan sa pala. municipal treasurer. Kung hindi sa barangay captain. Pero siyempre, titignan nyo rin Barangay captain talaga Baka eh, no? mamaya ay lumipad yung pera eh. Kasi sa barangay captain mo binigay. Oo nga eh. Kaya doon sa safe na lang. Sa safe na lang. nagtaka tuloy yung barangay captain. Ano Ba't ito? ako Ano bibigyan ito? ng pera? Wow. Ayan, mga Mars. Salamat, attorney. Ang dami Salamat naming din. natutunan. Just in case Salamat, magkaroon kami ng business si Chang, no, na magpapaupa ng mga apartment someday. Dahil yun, Oo, pangarap ko rin Diba? yan. Ako rin eh. O mga Mars, ang pera hindi madaling makuha. Lalo na po sa mga panahong ito. Kaya naman importanteng alam natin ang ating mga karapatan para naman hindi tayo nalalamangan, nangungupahan man o nagpapaupa man tayo. At tandaan, sa bawat issue at problema, lagi po ninyo kaming kaagapay ang inyong mga kumares at your service.